Hello guys! Happy New Year po! Happy 2025 at welcome po sa ating Q&A series na Straight Talk with Kuya John, kung saan diretsa natin sasagutin ang mga tanong po ninyo. Kaya kumapit kayo sa inyong silya. Ano pag-uusapan natin ngayon? The best ba mag-invest sa SP 500, no? Kasi more than 10% daw po nare-return nito. Compare po sa kulelat balagong na si PSEI. At kaya po ito napili kong tanong na sasagutin ngayon kasi meron po akong kaibigan, personal friend, no? Nag-invest po siya around 6-7 years ago sa PSEI by way of mutual fund at ngayon negative pa rin daw po siya. Umiiyak na siya at plano na daw po niyang ilipat sa isang feeder fund, no, na based sa S&P 500. No? Eh, sabi ko naman sa kanya, paano yan? Doble-doble ang fees mo kasi feeder fund yan. Sabi niya, okay lang. Okay lang kasi 10% naman ng returns ng S&P 500, no, in the past. So, kung 10% na magiging return ng S&P 500, mababawi ko yan, no? Bawing-bawi ako kahit na mataas ang fees. Okay, okay. Guys, kailangan po nating tandaan po, no? Ang golden rule po talaga ng investing po, no? Yung past performance ay hindi po ito indication ng future result. Kailangan po natin ito maintindihan kahit sa anong bagay na ini-investan po natin. Past performance, hindi po indication ng future returns. Kahit na po sabihin natin, no, na S&P 500 nagre-return ng 10% in the past, hindi po ito guarantee na ito ang mangyayari sa future, lalo-lalo na po sa mga index. Bakit? Meron pong tinatawag na mean reversion or reversion to the mean, no? Ano ibig sabihin po nito? Ang isang bagay hindi po pwedeng lumipad habang buhay. Babalik ka din po sa average, sa normal. Hindi po pwedeng laging lumilipad. Ganun din po kung ang isang bagay bumabagsak, hindi po ito dapat laging bumabagsak. Babalik din po ito sa average or sa normal levels, no? At tingnan nga po natin ang PE ratio ng S&P 500 ngayon. It's around 30 po, no? So guys, pag sinabi po pong PE ratio for a single stock, isang stock po, meaningless po na magsabi tayo na ganitong PE ratio mahal, ganitong PE ratio mura. Meaningless po siya sa isang individual stock kasi po napakarami pong variables natin kailangan tingnan sa isang stock po. Pero po kapag index po ang tinitingnan po natin, ay pwede po magamit po ito as temperature or a gauge kung ang isang bagay ay mahal, lalo-lalo na kung mako-compare po natin ito sa interest rate, no? Halimbawa po nito, 30 po, medyo mataas po talaga ang 30. Mataas po talaga ang 30. Bakit ko po nasabi? Ang average lang po, no, na PE ratio ng S&P 500, no, throughout its lifetime, ang sabi po sa nakunan ko ng data na to sa website po, is around 16 na sabi po dito. 16 daw po ang average nito. Or tangkapin na po natin 16 to 20. Ganun na lang po, no, 16 to 20. Mataas pa rin po. Ang layo po ng 30. At yung i-compare po natin, no, sa interest rate po ng Feds po ngayon na 4.5% po yata, no, ang interest rate ng Feds. So ang PE ratio of 30, ibig po sabihin nito, ang yield po natin dito, kung nag-i-invest po tayo sa S&P 500, is around 3.3%. Mas mataas ba yung interest rate ng Feds, no? So parang mahal po. Kung-compare po natin po, no, dito po sa average po niya. At kung titingnan po natin, no, historically dito po sa ano po na to, sa graph po na to, ay medyo talagang mataas po siya ngayon, no? Okay, so the PE of 30 po talaga suggests, no, that the index is trading at a premium kasi malayo po siya sa average of 15 to 20, no? So ibig pong sabihin, pag ang isang bagay po ay mahal, ibig pong sabihin candidate po ito for correction. Hindi lang po natin alam kung kailan magko-correct at kung gaano po kalaki ang correction po nito. Pero it's candidate for correction po. Ayan, no? It might go down. Maaring dahan-dahan, maaring big time. Hindi po natin alam. Pero anything na mahal is candidate for correction. At guys, wala pong exempted sa correction, no? Yung Great Depression po noong 1929, no? Napaka-expensive po ng US stocks noong 1920s. Nagkaroon ng euphoria. Talagang excited lahat ng tao. So talaga ang mahal ng US stocks. Akala nila it will go on forever. Aangat. Ano nangyari? Noong 1929, nag-crash leading to the Great Depression. At tingnan din po natin yung Japan, no, na stock market po, no. Noong 1980s, talagang lumipad po yan. Akala ng lahat ng tao, forever na lilipad.
ano nangyari? Nag-crash din po ang Japanese market, no? Hindi po pwedeng yung Nikkei 225 ay forever po lumilipad. Ano pa, yung dot-com bubble noong 1990s talagang lumipad na naman ang stock market po, no? At ang S&P 500, napakataas po ng PE ratio po na yan. Ano nangyari? Noong early 2000s ay nag-crash din po, bumagsak din po, no? Ang value po ng US stocks at particular rin po ng S&P 500. Ano pa, yung global financial crisis noong 2008, ang taas din po ng PE ratio po ng S&P 500 po niyan, nag-crash din po. So wala pong exempted. Wala pong exempted. Hindi lang po natin alam kung kailan mangyayari ang correction po, no? At kung hindi man po magkaroon ng correction, ang isang possibility po na medyo malambot-lambot, no, or mas hindi ganun kasakit, ay pwede po yung future po ay medyo bumaba po talaga ang maging earnings po nito, o maging ang price adjustment po nito, no, ay humina kung wala pong crash. Pero mas malamang po na may mangyaring correction or crash. At ang PSEI po is very cheap po ngayon at 12.4. At 12.4 na PE ratio. Medyo mura po siya ngayon. At kung titingnan po natin ang average po, no, na PE ratio po ng PSEI, no, ay ito po siya, no. And it's a bit expensive po, no. About 6 years ago, siguro ito po yung na-tsempohan ng kaibigan ko. Siguro na-tsempohan niya na around 20 or above 20 po ang PE ratio po ng PSEI. Pero ngayon po, it's very cheap, no? Noong 2023, 2024, at hanggang ngayon po na early 2025. So guys, be very careful. Wala po lumilipad forever. Ang market po, hindi po isa ang direction po niyan. It moves in cycle. Umaangat, bumababa. Umaangat, bumababa. Umaangat, bumababa. Cycle po yan. At ang corrections po, normal na nangyayari po yan sa lahat. Sa lahat ng markets po yan. Sa ngayon po, tayo po ay nakatanggap po ng correction. Mababa po ang market po natin ngayon at lumilipad ang US market. Pero hindi rin po natin masasabi anong mangyayari sa future. Malay mo, in the future, tayo naman ang maganda ang mangyari at ang US naman po ang bumaba, no? And past does not equal future. Ang historical returns po ng S&P 500 na 10% or more, hindi po yan guarantee na mangyayari sa future, no? And valuation matter. Yung high PE ratio po talaga is a temperature, no, or could be a signal for overvaluation, no, at maaari po magkaroon po talaga ng lower future returns or correction, no. So guys, pag sinabi po pong US stocks, talagang maganda ang US stocks, no, superior ang liquidity po niyan. Hindi po katulad dito sa PSA na nangyari po ngayon, no, talagang halos wala pong ka-volume. Ang nipis-nipis po talaga, ang hirap-hirap pong mag-trade, no. But S&P 500 po, no, kung S&P 500 lang pag-uusapan po natin, it's a bit expensive and it is dangerous to buy expensive things. Hindi ko po kayo dinidiscourage to buy S&P 500. It might go up even further, no? Pwede pa rin po ito mag-double, triple, whatever. Hindi po natin alam anong mangyayari. We are just saying na as of now, it's expensive, no? And the statistics and the math is not on our side. Although hindi natin alam ano ang mangyayari, ang probability po ay hindi po ganon kaganda. Pero of course, as always, bahala po kayo sa life po ninyo dahil hindi naman po ako expert, no? Bahala po kayo, no? Do your own due diligence. Gusto po ninyo mag-invest po nito. This is your decision po, no? Ayun lang po ang masasabi po natin. Hanggang doon lang ang daldalan po natin. God bless po sa inyo, no? To God be the glory. Happy investing sa inyo. Bye-bye!